Yan. Good morning. Good morning mga idol. Welcome po muli sa ating channel. Ito po muli ang inyong lingkod, si Boyet. Ay muling bumabati ng isang magandang umaga. Bueno, mga idol, saan man kayong panig ng ating bansa, Bapalatong, Visayas, Mindanao, ay binabati ko kayo ng isang magandang umaga. At nawa mga idol ay nasa mabuti kayong kalagayan hanggang sa mga oras na ito. Pero mga idol, ang paksa ng ating tatalakayin ay may kaugnayan pa rin ito sa mga napapanahong issue tungkol dito sa impeachment na idadaos para sa ating pangalawang Pangulo ng bansa, kay VP Sara. Alam nyo, viral ito ngayon napapanood sa mga social media at sa iba pang mga himpilan ng telebisyon na tila nagkakagulo yata sila sa Senado at sila nagtatalo-talo tungkol sa sistema kung paano umpisahan itong impeachment trial. May mga ibang netizen na nagsasabi na dapat lang daw na ma-impeach si VP Sara. May mga kabilang panig naman na nagsasabi na wag nang ituloy ang impeachment. At maging ang mga Senado, parang nahahati ang kanilang sistema tungkol dito sa impeachment. Ngayon mga idol, kung kayo ang tatanungin, ano sa palagay nyo ang dapat mangyari? Matuloy ang impeachment or itigil na, wag nang ituloy? Kasi tumatakbo ang araw, ang panahon, ibig makapagtrabaho ng maayos ang ating mga kinaukulan sa Senado, tila nauukol na ng kanilang panahon dyan sa impeachment. At may mga nagsasabi na magtrabaho na kayo dahil hinalal kayo ng tao, na dapat trabahuhin nyo na ang inyong trabaho. Kung ano man ang inyong trabaho bilang mga senador. At huwag mag-ukol ng panahon sa isang tao lang na dapat i-impeach. Yan naman mga idol ay napag-uusapan lang natin dahil nga sa napapanahong issue at makikibahagi tayo bilang mga mamamayan o netizen ng ating bansa. Ngayon, kung ako ang inyong tatanungin mga idol, kung nararapat i-impeach ang dapat i-impeach, ituloy na. Para mapanagot siya kung talagang may kasalanan siya nagawa. At kung wala naman, siyempre ma-absuelto yan. Paano malalaman ng isang bagay kung hindi susubukan? Di ba tama? Kung totoo ang paratang sa ating pangalawang Pangulo tungkol sa inireklamo sa kanya, malalaman yan. Kapag wala namang katuturan at wala namang katotohanan yung mga ibinibintang sa kanya, tsak na ma-absuelto yan di ba? Palang iniwan niya sa isang salarin o sa isang nasa sakdal sa husgado na inireklamo, malalaman niya kung may katotohanan yung reklamo nung nagrereklamo o wala, di ba? Parang ganoon din dyan sa ating pangalawang Pangulo. Sa panig natin bilang mga vlogger, tayo naman dapat wala tayong kinikilingan o pinapalingan sa magkabilang panig. Lagay lang tayo sa neutral at subaybayan na lang natin kung ano ang kahihinatnan. Dahil unang-una, bagamat tayo'y mamamayan ng ating bansa, wala tayong karapatang humatol sa kung sino man. Kaya nga meron tayong mga husgado at meron tayong mga kinaukulan na dapat humatol sa sino mang nagkakasala. Di ba tama? So, yan nga ang
usap-usapan sa magkabilang panig ngayon, maging sa social media o saan pa man. Kaya kayo, ang tinatanong ko, mga idol, kung kayo ang tatanungin, ano sa palagay nyo ang dapat mangyari? Ituloy ba ang impeachment o baliwalain na lang? Kasi nga naman, maraming panahon at araw ang nasasayang. Di ba, tama? Bueno, tayo kasi bilang mga mamamayan, nag-aabang lang sa mga mangyayari. Di ba? At ang tanging magagawa lang natin dyan, subaybayan ang kahihinatnan. Although may kanya-kanya tayong opinion o may kanya-kanya tayong palagay, hanggang doon na lang tayo. Pero yung tinatawag na people's power, pag talaga nagkaisa ang mga tao, wala magagawa ang ating pamahalaan. Dahil nga, pero kasi sa panahon ngayon, parang hindi na applicable yung people's power. At parang marami na rin nadala sa people's power. Kasi nga, tulad nga na nangyari doon sa dating Pangulo natin, yung ama nitong Pangulo natin ngayon, di ba, people's power. Tapos, yung kay Erap, people's power. Wala rin magandang kinahinatnan. Kaya ngayon, kahit magtawag pa sila ng mga people's power, parang wala na, hindi na pinapansin ngayon. At kumbaga, pagka nag-rally-rally na sila, mapapansin natin, parang nilalangaw yung rally. Kumbaga, parang wala nang gusto makipagkaisa. Dahil ang suma total kasi, parang ganun din. Walang magandang kinahihinatnan. Kaya kung ako ang tatanungin, the best niyan, ipaubayan na natin sa mga kinaukulan nating batas yung nararapat, kung anong nararapat nilang gawin. At sila ang nakakaalam sa mga bagay na ganyan. Ang tanging magagawa na lang natin, subaybayan natin at tignan natin kung ano ang kahihinatnan. Ayan, viral ngayon yan, oh. Yung tungkol sa impeachment na yan. Kasi nga, napapanahong issue eh. Kaya ngayon, tayo bilang mga mamamayan, obserbahan na lang natin kung ano ang kahinatnan. Ultimo mga kinaukulan nga natin, sila-sila hindi magkasundo. Tapos makikiayon pa tayo doon sa... Kaya nga nagkakawatak-watak ang sistema ng ating bansa dahil sa ganyang sistema na babahagi. Oo. Alam nyo, sa totoo lang, kaya hindi umunlad ang ating bansa sa ganyang sistema na babahagi. Dahil nga, nakalagay nga sa Biblia yan eh. Ang pagkakabahagi ay hindi sa Diyos, kundi yan ay sa laman at sa dyablo. Kaya, hindi tayo dapat lahok o ano dyan sa ganyang pagkakabahagi. Di ba, tama? Lalo tayo mga vlogger, hindi tayo dapat maging one-sided. Lagay lang tayo sa neutral para masubaybayan natin ang gusto yung mga pangyayari. Tulad ako, mga idol, wala akong pakialam kung ma-impeach o hindi. Basta ang akin, kung ano maging desisyon at maging ano ng ating pamahalaan, doon tayo. Di ba? Kaya nga, itong nangyayari sa ating bansa na sabi nga, nagkakawatak-watak, sa tao na rin nagmumula yung pagkakawatak-watak at hindi pagkakasundo. Pero tayo bilang mga mamamayan, kung ano man ang desisyon ng ating pamahalaan, dapat lang tayong sumunod at umayon. Di ba tama? Kasi sila mga namumuno sa atin, sila nakakaalam kung ano magiging sistema. Ngayon, ang magiging partisipasyon na lang natin dyan, tumulong na lang din tayo kung ano yung kagaganda ng ating pamahalaan. Di ba? Sa halip na makiisa tayo doon sa mga maling sistema, kung ano ng tama, doon tayo. Di ba? Tama. Lalo tayo mga vlogger, ang layunin natin makapagbigay ng magandang impormasyon sa ating mga viewer at sa ating mga follower. Di ba? Tama.
hindi tayo dapat makapagbigay ng pangit na impormasyon. Lalagay tayo sa tama at nasa neutral tayo. Wala tayong papanigan sa magkabilang panig. Although may napapansin tayong hindi magandang sitwasyon, huwag naman natin gagatungan pa yung kabilang panig tungkol sa nakikita nating hindi maganda. Di ba tama? Lalagay lang tayo sa neutral para walang masabi sa atin ang ating mga viewer. Lumalagay lang tayo sa tama. Di ba tama? Pero may isang tanin ng ating kwentuhan, tinalakay lang natin yung tungkol sa ganyang sistema para naman makakuha ng impormasyon sa atin ng ating mga mamamayan, ating mga viewer. Kaya sila ang tinatanong natin, inuulit natin ang tanong, kung kayo ang tatanungin, ano sa palagay nyo ang dapat mangyari? Matuloy ba ang impeachment o wag nang ituloy at magtrabaho na ang dapat magtrabaho? Di ba? Pag-ukulan na lang ng pansin yung dapat nilang trabahuhin. Sabagay, yung impeachment, trabaho rin nila yan eh. Oo. Kaya nga, kaso dyan na lang napopokus ang panahon ng ating mga kinaukulan. Paano nga, salamat ng marami sa Mekli Sandalin itong ating kwentuhan at ako inyong sinamahan tungkol sa ganyang sistema ng ating tinalakay. At binabati ko nga pala at nagpapasalamat ako sa lahat ng ating mga viewer na nagko-comment sa ating content, sa ating pagbablog na ganito. Pangit man o maganda ang inyong comment mga idol, okay lang yun. Kasi normal naman sa aming mga vlogger kung makakatanggap kami ng mga pangit na komento. Di ba? Hindi naman po pwede yung puro na lang maganda ang comment sa'yo. Sabi nga marunong kang tumanggap ng mabuti, tayo mong tumanggap ng masama. Ibig sabihin, pag maganda comment, okay sa'yo, pabor ka. Pag pangit ang comment hindi ka na pabor. Ako hindi ganoon, pangit o maganda ang comment, tanggap ko lahat yan. At the same time, kahit pangit ang comment niya, viewer ko pa rin siya. Hindi siya makakapag-comment sa akin kung hindi ko siya viewer di ba, tama mga idol? Kaya ganoon, wala tayong pipiliin. Nasa balanse tayo bilang mga vlogger, di ba? Hindi tayo pwedeng, kung pusong mamon ka at ayaw mong tumanggap ng pangit na comment, huwag ka na mag-vlog. Dahil hindi naman lahat ng pagbablog mo maganda sa pandinig o sa panonood ng mga viewer. Meron naman siyempre yung mga iba dyan, pag tinamaan doon sa mga pagbablog mo, tsak na hindi magko-comment yan ng maganda. Kaya pangit o maganda ang comment nila, right on. Di ba? Kasama yan sa ating pagbablog sa larangan ng serbisyo publiko. Okay na salamat ng marami. Uulitin ko, kung meron kayong mga comment, ilagay nyo dyan sa comment section at kung meron kayong katanungan. Ulitin ko ang tanong bago tayo mag-iwalay mga idol. Ano sa palagay nyo ang dapat mangyari? Matuloy ang impeachment o itigil na at magtrabaho na ang mga kinaukulan ng dapat nilang trabahuhin para naman ang ating bansa magkatulong-tulong na sa dapat nilang gawin. Bueno, hanggang sa muli, ito inyong lingkod, si Boyet, paalam!